For today's video, pupunta tayo sa Zhongshan Seaside. Sundan nyo ako guys kung paano pupunta doon. Galing ako dito sa Lai Chikok, tapos exit D, tapos dire-diretso lang hanggang sa makarating na tayo dyan. Medyo may kahabaan itong dadaanan natin. Pero kung sanay ka nang dumaan dito ay sandali lang. Tapos hanggang dire-diretso lang siya. Hanggang sa makarating ka doon sa dulo ay mag-turn left. Mag-turn left tayo dito sa may paliko dito. Hanggang sa ang daanan naman na ito paliko-liko siya. Hanggang dito. Marami naglalakad dito. Ayan. Sundan lang natin itong dire-diretso na ito. Tapos mag-turn right na naman tayo. Sabi ko nga medyo may pagkahaba itong pero sa ibabaw nito ay kalsada na rin. Gagaling ng mga tao dito, no? Hindi mo akalain na pagka nasa taas ka na ay kalsada pa rin pala doon sa ilalim, kalsada rin sa taas. Kaya mag-escalator na tayo. Ganito. Tapos mag-turn right ulit na escalator. Tapos madadaanan natin yung banyan ba yun? Yan ang dadaanan natin. Tapos puro mall. Pagka naman hindi ka naman mahirapan dumaan dito kasi hindi aircon naman. Kaya hindi nakakapagod na daanan. Turn right pa din tayo. Escalator na naman. Marami tayong nadaanan na escalator. Ayan, mag-turn left tayo. Medyo mahaba ng konting escalator na to. Tapos may makikita kang Mannings. Tapos ang harap niya ay bakery shop. Turn right. Ito na ang mall ng Banyan. Banyan ba ang tawag dito? Hindi ko sure. Tapos may makikita kang welcome dito. Tapos may mga restaurant dito. So, sandali lang masundan, diba? So, sa ngayon, yung mga dadaanan muna ang kasi nahirapan din ako nung una May mga alam kong ibang daanan pero medyo malayo. Pero, nung nakita ko yung mga kasama kong pumunta dito, pagkagaling ka pala dito sa Lai Chikok ay mas madali pala. Hindi nakakapagod kasi nga, gaya ng sabi ko, mag-turn left tayo ulit. Medyo hindi nakakapagod kasi the aircon naman dito. So madaanan ninyo yung welcome. Dati kasi maraming mall dito na mga Baleno. Ayan. Tapos pababa na tayo dito sa may escalator. Ayan. Pagkatapos natin sa escalator na ito, mag-turn left ulit tayo. Tapos tatawid tayo dyan. Makarating tayo dun sa may Ion. Papasok tayo dun sa may Ion. Dire-diretso din, lalabas tayo dun sa labas. At may makikita tayong mga pagka nakarating naman tayo dyan, daanan natin ng Ion na yan. Yun na ang daanan. Dire-diretso lang din na underpass. Ito na yun, sinasabi ko na lalabas tayo dito sa may kalsada. Tapos mag-turn left pa din. Ayan. So, pinutol ko muna ng konti. Tapos, ayan, papasok tayo dun sa may Ion. Diretso pa din.
O, diba? Kaya nakikita, natatanaw natin yung Aeon na yan. Papasok tayo dun sa loob. Kasi pagka lumiko tayo, medyo matatagalan tayo kasi liliko tayo dun sa likod niya, hahaba tuloy yung madadaanan. So, para ma-shortcut natin, papasok tayo sa loob. May naglilinis dito sa labas ng Aeon. Yun ang kagandahan dito, hindi sila nagtitipid ng tubig. Hindi katulad dun sa atin na nagtitipid ka ng tubig dahil ang mahal ng tubig. Dito wala, bastante ang tubig dito. Ayan, so mga nakikita mo dyan, hindi ka rin pagka gusto mong pumunta doon sa seaside na to, no need na magbaon ka kasi pwede kang bumili dito. Pero kung nagtitipid ka din, huwag nang bumili. Pero sa totoo lang, mura lang ang mga bibili dito. Ito ang pinakamalaki na Aeon dito. Ayan, masasarap yung mga tinapay nila. Bumili muna ako saglit para yan ang kakainin ko dun sa may daan. Ayan, lumiko lang ng konti. Tapos ito sa kabila, dire-diretso lang yan. Pagkarating mo dun sa dulo, may makikita kang bilihan ng mga pagkain. Ready to eat na. Hanggang dyan sa dulo. Kasi malaki na itong mall na ito Hanggang doon sa taas. Sa kasunod nito mga damit, ganun. Doon sa third floor mga appliances. Malaking mall ito kasi kaya supermarket kung ito ko sana. Malaking supermarket ito. Ito na yung sinasabi kong mga ready to eat na mga bebenta nila. So, pwede kang bumili dito bago ka pupunta doon. Sundan lang yung mga araw. Mura lang ang mga paninda nila dito. Saka bagong luto pa. Umaga na kasi kaya konti lang yung mga naluto nila. Yun lang ang nilabas nila. Heto na. Lalabas tayo dito. Tapos may makikita tayong underpass dito sa labas. Ito kasing orange na underpass under construction pa kaya medyo dito tayo patawid-tawid tayo dito sa ilalim. Kaya siguro nilagyan nila ng underpass dito para mas madali mapabilis ang lakad. Ay hindi pa tapos kaya ipagpaumanhin nyo ng mga guys kasi ang makikita nyo dito ay puro under construction na. Ito pa ang mga araw na dito ganyan. So diba mabilis lang kasi kung dumaan ako dun sa ibang alam kong daanan napapalayo po ako. Ito na naman. Nakita ko lang dun sa mga kasama ko na pagpunta nila dyan, dito sila dumaan. So, intry kong sinundan yung dinaanan nila. Aba, mas maganda pala. Mas malapit. O, diba? Mas, na. Ayan o. Yung mga building na yun na natatanaw, ayan na yun. So, tatawid tayo. Tatawid. Medyo mahaba-haba man yung lalakarin. Naka-exercise ka na din. Ayan. Sabihin ko sanang pantanggal ng bilbil pero at least naman magaan ang lakad. Magaan ang katawan pag lagi kang naglalakad. Simula nung matanda na ang alaga ko ay nag-stop na ako nag-hiking. Itong mga malalapit lang ang mga pinupuntahan ko. Itong mga building na ito, likod niyan ay seaside na. Sobrang init. Umaga pa lang. Medyo humaba na nga yung daanan kasi nga gawa nitong ginagawa nilang underpass sa taas.
Di ba? Paliko-liko na lang. Pagka susunod na tamang-tamang matatapos natin, babalikan ko na ito kasi napakaganda yung seaside na doon. Kahit na napakainit, mapresko pa din dahil sa hangin ng dagat. Ayan. Diba mga guys? Iniikot-ikot na kami dito. Parang mahaba lang pagka ganito, pero kung sa actual, mabilis lang. As in, wala pang 20 minutes. Depende sa lakad mo. Ito na yung dadaanan papunta doon. Diretso din ito. Medyo mahaba din. Pero tinitiyak ko sa inyo kung lalo kung mabilis kang lumakad, wala pang 5 minutes na marating mo na yung seaside na yan. Yung diretso lang ito. Madaling sundan dahil dito. Turn right ulit. Diba, napakaganda pa, ikot-ikot yung daanan. Pagkatapos na nito sa dulo nito, yun na yun. Diba sabi ko parang malayo lang kung naka-video siya, pero sa totoo lang, malapit lang. So pagkalinggo, maraming tao dito sila tatambay kasi mapresko nga, pero pagka taglamig naman, napakalamig din. Pero maganda na pagpicturean kasi hindi masyadong matirik ang init. O, ayan na. Nakarating na tayo. So, meron pang karugtong ito dahil medyo mahaba-haba. Ayan. Ang ganda dito sa seaside na ito. Kapag sa maganda pa, ay napakalapit din puntahan. O, tatawid tayo dito. Ang ganda ng building nila dito, oh. Gaya ng sabi ko, ayoko na magkaroon ng amo dito kasi pagka maganda na yung mga building nila, eh mayayaman talaga yung mga nandiyan dyan. Hanggang dito na lang muna mga guys. Abangan nyo yung karugtong nito kasi yun ang maganda. Maraming salamat sa panonood.